Okay, sige. Okay, sige. Sigurado ka ba sa iyong hindi? Likas ka nga ba sa iyong tingin? Basta patunayan mo ang iyong tindig at ikaw ang tunay na magyayari. Manalisik ka na lang ba sa katotohanan? Manatili ka na lang ba may pirik sa mata? Pipili mo ba na ikaw ay nakangiti sa pagkasa na ayaw mo nang magwa? Okay, magandang araw po sa inyong lahat. Andito po tayo sa ating Debaters Convention at meron po tayong magaganap na isang maginoong debate or sharing na matatawag natin. Ang topic po nila ay resolve that the doctrine of and practices of the RCC about images is not of God or unbiblical. Okay, bago po tayo magsimula, pakilala po muna natin ating mga speaker or mga tagapagsalita ngayong umaga po nito. Sa first speaker po natin, pakilala po R.A. Fuentes. Brother Fuentes, pakilala po. Kung anong kinakaaniban. Alright, ito po si Brother Ray Ann Fuentes ng New Testament Bible Baptist Church. Pastor po ng New Testament Bible Baptist Church. At nabati ko po lahat ang DevCon sa ang aking kausap ngayong hapon at sa lahat mga nandito at sa kayong mga manunood live dyan sa DevCon. Yun, mukhang gumagawa po ang ating si Ray Ann Fuentes, si Pastor, gumagawa po yata. Sige po, pakilala po natin din ang maginoong debater din po. At kanina may debate po siya. Si Bro Denmar. Bro Denmar, pakilala po ulit sa ating mga tagapakinig. Bro Denmar, nandiyan po kayo. Pakilala po saglit kung ano pong kinakaniban o titulo. Nandiyan po kayo, pakilala po. Bro Denmar. Brother Denmar? Brother Denmar, naka-mute po kayo. Yes. Sorry sorry nagkakape ako eh. Nandiyan na si Pastor Ray. Yes po. Oo. Nag-start na po tayo. Pakilala po tayo, Bro Denmar. Nag-start na ba? Okay. Ayan, magandang hapon sa inyong lahat mga kapatid. Muli, ito po ang inyong kapatid sa Panginoon, Brother Denmar Santiago ng Catholic Faith Lay Apostolic Movement of the Philippines. Katotohanan lamang po ang inyong masumpungan sa gaganaping debating ito ngayong hapong ito. Maraming salamat at pagpalain kayo ng Panginoon. Okay, narinig po natin ang ating kapatid na Denmar. Ang topic po nila muli, resolve that the doctrine of and practices of the RCC about images is not of God or unbiblical.
babasahin ko lang po muna yung ating mga rules o ating pag-uusapan po. At ito yung magiging gabay natin sa magaganap na sharing. Na po. Number 1 po, ang lahat ng sagot ay kailangan sagutin ng 20 seconds maximum. Kung titigil sumagot ng at least 3 seconds ay magsasabi na ng moderator ng next question. Kung categorical ang question, kailangan sumagot ng categorical muna bago magpaliwanag na hindi lalagpas ng 20 seconds. At ang moderator at admin ay magbabantay ng 20 seconds time. Kung walang sagot sa categorical or hindi categorical, next question ka agad. Walang paliwanag. Number 4, kung ano ang tanong, yun lang ang sasagutin. Number 5, sa unang pagtatanong, kinakailangan ang tatanong lamang ay ayon sa itinindig ng affirmative, negative side at rebuttal stand. Sa cross-examination ay maaari magtanong ng examiner na kahit ano, inilatag man o hindi inilatag. Number 6, ang debater na makakatanggap ng 3 warning mula sa moderator ay magkakaroon ng kakulang disiplina at babawasan ng 1 minuto sa kaniyang oras. Pagtatanong o daragdagan ng 1 minuto kung tinatanong naman ang paglalapatan. Out of the topic are not accepted. No side comment, no unpro attitude, no objection during conclusion. Respect admin and moderator decision. Moderator's decision is always final. Ito lamang ang patakaran na bilang pag-asaayos ng debating ito. Sumasang-ayon po ba kayo, Bro Denmar? Yes po. Yes po, moderator. Bro Rayan, sumasang-ayon po ba? Opo. Yes. Sige po. Dahil po dyan, simulan po natin ang ating first speaker po ngayon, si Brother Rayan Fuentes po. First speaker, 10 minutes po. 10-7 po. No? 10 minutes po. Step ko. Okay, Alright, okay na. Simulan na ako. Sisimulan na ako, Mr. Moderator? Apo, wala na po. 10 minutes po. Okay, magandang hapon sa lahat muli. At ito po ay pag-uusap ang aking pong dalangin. Ngayong hapon ay tayo po ay maging open-minded sa katotohanan. Kung ano po yung salita ng Biblia, salita ng Diyos, yun po ating paniniwalaan. At ako po ay nananalangin din sa kaibigan ko at kausap si Bro Denmar na sana ay buksan niya yung kanyang puso sa katotohanan na papahayag po natin ngayon. Patungkol po ito sa doktrina, aral at practices po ng Roman Catholic Church patungkol po sa imahe o rebulto na sana po ito po ay ating pag-uusapan at ako po ay affirmative dito na patunayan natin na hindi po ito biblical. Ito po ay mali na aral at practices patungkol po dito sa images or rebulto na palagi pong pinag-uusapan, pero I hope na ito po ay mabibigyan po ng linaw ngayong hapon. Marami pong mga mababasa sa internet, kayo na lang po yung sa regarding po sa aral, meron po tayong Catechism ng Catholic Church, meron 2141 patungkol po dyan sa study, and then meron din pong 11 kami doon sa sa CCC po patungkol po dyan, yan po yung official na kanyang doktrina. So, kung atin pong iintindi na lang, because sa shortage ng oras, ay iintindihin po natin na ito pong aral patungkol po sa kanilang mga sinasabi, pinampangaral ng mga apologists, mga evangelists at mga pare, sila po ay nagsasabi na hindi po sila nakalabag. Ito po ay ginagawa nila para alaala. Ito yung gagawa po sila dahil po kailangan nilang gawin yan para sa pagsamba at inutos po nila sa kanila yan, yung mga aral. At ang kanilang mga practices naman, yung kanilang pagyuko at pagluhod doon at samba, paglingkod. Ayun po yung ating nakikita at yan ating patutunayan na hindi po yan biblical. Unang-una, ang babasahin po natin na naniniwalaan din ng Romano Katoliko ay yung pong Ten Commandments na makikita natin doon po sa Exodo 20:4 at 5.
Pagkababasahin natin yung chapter 20, doon po magsisimula po tayo doon sa verse number 3. Ang sabi, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Tapos sinabi diyan, wag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangis man ng anumang anyo nasa langit, itaas ng langit, o sa ibaba, o nasa ibaba sa lupa, o nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila o paglingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapabinibughuin, na aking dinadalaw ang katampalasan ng mga magulang sa mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na salin ng lahi ng mga napupuot sa akin. Malinaw po na doon, ang sabi na wag magkaroon ng ibang Diyos. Diyos-Diyosan. Wag magkaroon ng ibang Diyos sa verse number 3. Pero hindi po huminto doon ng talata. Pinaliwanag po ng Biblia, pinaliwanag ng salita ng Diyos kung papaano po magkakaroon ng ibang Diyos. Ito po ang sabi sa verse number 4 na huwag kang gagawa ng larawang inanyuan o ng kawangis man ng anumang wangis. Anyong anyo? Ang Romano Katoliko, gumagawa sila nito eh. Okay? Tapos ang sabi pa, huwag mong yuyukuran sila at huwag mong pagsilbihan. Yumuyuko sila at nagsilbi po sa larawang inanyuan na kanilang ginagawa. Malinaw po na ito po'y labag sa salita ng Diyos, kalooban ng Diyos. At ito po'y ginagamit natin ang 10 utos, kautusan ng Diyos sa Old Testament dahil ito po'y importante para po dalhin ang tao kay Kristo. So sana po ang aking kaibigan at iba pang mga makikinig po ditong Katoliko, sila po'y madala kay Kristo at iwan na po itong napakalaking kasalanan na ito na idolatry. Ngayon, tingnan po natin ang re-giving of the commandments doon po sa Deuteronomy chapter 4 verse number 16. Ito po nakasaad sa Biblia. Baka kayo'y mangagpakasama at kayo'y gumawa sa inyo ng isang larawang inanyuan na kawangis ng alinmang larawan, nakahawig ng lalaki o babae. Meron po silang larawan na kahawig ng babae at lalaki. Kitang-kita po yun. Malinaw. At ang sabi pa, nakahawig ng anumang hayop na nasa lupa. Wala sila dito. Kundi ito pong larawan ng kahawig ng lalaki o babae. So, ito po ay malinaw na kina. Binigyan po tayo ng warning, binigyan po tayo nito ng katotohanan na ito po'y bawal sa Diyos. Tinatawag nating hindi biblical ito dahil hindi po ito ayon sa kalooban ng Diyos. Ang kalooban po ng Diyos doon po sa New Testament, makikita po natin. Ang sabi po doon sa John chapter 4 verse number 23 and 24 na ang Ama ay naghahanap po ng mananamba sa Kanya, yung tunay na tagapagsamba sa Kanya, at yan po, siya po ay sasambahin sa espiritu at katotohanan. Mga kapatid at kaibigan namin kababayan ng mga Katoliko, kahit ito'y masakit, alam ko po dahil ako po'y nanggaling po dito, pero sana po ito po'y pakikinggan ninyo. Na dahil po sa ating panahon ngayon, lalo na po sa panahon ng New Testament, tayo po'y as a Kristiyano sana, tayo po'y mamuhay sa pananampalataya. Kaya hindi po tayo mamuhay sa ayon sa nakikita. Kaya hindi tayo gagawa ng larawang inanyuan. Yan ay nakikita, nahihipo. Hindi dapat ganun ang pagsamba doon sa Diyos. Dahil ang sabi po, kailangan espiritu at katotohanan. Kaya mga kapatid, anong oras? Ilang oras? Anong oras na lalabi? Hello? Miss Debcon, may oras po tayo sa live.
Yes, Miss Deb ko, Opo. naririnig ka kanina pa. Oo. Saan tayo naputol kanina? May 3 minutes and 7 seconds pa. O, naputol doon na naman. Sige, start natin ulit. Mhm. Ah, Hello, hello, hello. My test? Dinig. Hello. Miss Deb, 3 minutes. actually, nag-present Okay siya na yun. ng lagpas sa 3 minutes. Oo. Okay po, okay po. Siguro itutuloy na lang natin. Yung 3 minutes po? Opo, sige po. Kasi hindi naman Hindi, narinig sa sa ano na, live. next, saan dadako tayo sa question and answer. Okay po, sige po, sige po. Nawala yung laptop eh. Ay, nag-lag na naman. Sa sobra na yata kanina pang umaga to eh. Pero, ano yun, hindi tayo naputol sa live talaga? Pero kita po, yun yung naglalag. Paanong lag? Paano Parang lag? Sayang naglo-loading po, naglo-loading siya. Kasi chinek ko sa live eh, kita yung pag doon. Sayang yung dapat ni Pasurayan eh. Kasi, 7 minutes na po? Sa 7 minutes? Okay po. Okay. Sige, wait lang. Sige po, sige po. Okay, ayan. Yan. Ready na ako, okay. Your So, time unang start. tanong. Okay. So, unang tanong, Pasurian, dito sa Exodo 20 at 4, no, mababasa diyan, may mababasa ba diyan na Hebrew word na pesel? Mr. Moderator, hindi ko po yan, hindi ko ng Hebrew word. Okay, okay. Mamaya, Moderator's Pwede time. yung mamaya. Okay. Okay po. Next question, Bro Denmark. Okay, next question. Okay. Sabi dito, huwag kang gagawa ng anumang larawan. Okay. Na nasa langit o nasa lupa, nasa ilalim ng lupa o nasa ilalim ng tubig. Okay, tanong. Nung magpagawa ang Diyos ng mga kerubin sa Ezekiel 41:1 hanggang 19, ay may mga larawang kerubin doon sa templo, no, anyong kerubin. Doon sa templong ipinagawa kay Solomon. Ibig ba sabihin si Solomon ay lumalabag doon sa iniutos ng Diyos? Yes or no? No, hindi po lumalabag dahil po ang utos po ng Diyos may kadugtong po yan. Hindi lang po ang paggawa, kundi pagyuko at paglingkod. Si Solomon hindi naman nagyuko at naglingkod sa mga larawang inanyuan. Next question. Okay, next question. Sabi mo, no, yung pagluhod ay katumbas ay pagsamba. Yes or no? Yes, sa mga larawang inanyuan. Okay. Next question. Okay. Yung mga kerubin sa ibabaw ng luklukan ng awa. Okay? O yung tinatawag nilang ay pinagawa kay Moses, 'di ba? Yung sa Kabanang Tipan,
Yun ba ay larawang inanyuan? Yes or no? Yes, of course. Okay. Nung lumuhod si Josue doon sa Josue 7:6, siya ba ay sumamba doon? Yes or no? Sumamba po siya sa presensya ng Diyos na nasa gitna ng kerubim. Hindi po ang kerubim. Dahil mabasa natin yan, Exodo 25:22, the purpose of the two cherubims, titira ang Diyos, makipagtipan siya sa gitna ng dalawang kerubim. Kahit ako, luluhod ako, basta may presensya ng Diyos sa gitna. Next question. Okay. So kung may kabanantipan ngayon diyan sa harapan mo at may dalawang anghel o kerubin sa ibabaw nito, luluhod ka ba? Yes or no? No, dahil wala pong wala pong presensya ng Diyos na nasa gitna ngayon. Dahil ang presensya ng Diyos noon, ngayon sa ating panahon, banal na espiritu na Diyos mismo tatahan sa akin. Hindi doon sa kerubim. Next question. Okay, so meaning hindi lumalabag si Josue nung siya ay lumuhod doon sa harapan ng kabanantipan. Yes or no? Hindi lumalabag si Josue na lumuhod doon sa kaban kasi ang niluluhuran niya presensya ng Diyos. Hindi kasi pagharap lamang, kundi talagang ginawa mo, luhuran at paglingkuran. Hindi, yun pong nasa loob, nasa gitna, ang importante doon. Ang rebulto ninyo, wala naman eh. Wala. Kahit Okay. anong presensya ng Diyos dyan. Okay. So tanong ko sa iyo, yung larawang inanyuan, di ba, yung imahe na ginawa ng kamay ng tao, yes or no? Mhm. Okay? So, kung yung larawang inanyuan ay larawang ginawa ng tao, lahat ba ng larawang inanyuan ay Diyos-Diyosan? Yes or no? Hindi. Magiging Diyos-Diyosan lamang ang larawang inanyuan kung luluhuran, yuyukuan at paglingkuran mo. Yan lang pong napakalinaw sa Biblia. Kadugtong kasi yan eh. Yung Exodus 4 and 5. Kaya meron talagang paggawa, pagluhod at paglingkod. So hindi yun Diyos-Diyosan kung hindi mo yun gagawin. Next question. Okay. Okay, so yung sabi mong hindi naman lahat ng larawang inanyuan ay Diyos-Diyosan. Ibig mo sabihin, yung larawan ng mga banal na tao ay hindi ito Diyos-Diyosan. Yes or no? Hindi, kung larawan lang. Pero magiging Diyos-Diyosan yun sa mga taong yumuyuko doon, naglilingkod doon. Magiging Diyos-Diyosan mo yan. Next Okay. question. Okay. So, sa Biblia ba, Pastor Rayan, ano ba ang ibig sabihin ng Diyos-Diyosan? Ang ibig sabihin ng Diyos-Diyosan ay hindi totoong Diyos. Giwa ng tao. At yan po ay instead ng Diyos. So, ibig sabihin, hindi totoo nga. Diyos-Diyosan nga eh. Kasi meron lamang tayong isang Diyos. Hindi, yung Diyos-Diyosan ay hindi totoong Diyos. Gawa lamang ng tao. Okay. So, magbigay ka nga sa akin ng pangalan ng mga Diyos-Diyosan. Kahit 3 lang, magbigay ka sa akin. Mr. Moderator, clarify ko lang muna. Paki-ano na lang, paki-form of a question kasi magbigay ka sa akin. Yan po'y utos. Sige po. Tanungin Okay. mo ako. Form of question. Pa-refresh po, Bro Denmar. Question po muna tayo. Okay, question ko, no? Ano-ano ang mga pangalan ng mga Diyos-Diyosan sa Biblia? Okay, merong pinangalanan ni Hostan, Moloch, merong Astaroth, merong Dagon, may pinangalanan, merong hindi. Yung pinagawa ni Moises na tanso na ahas, Diyos-Diyosan doon, pero ni Hostan pala. Yung ginawang baka ni Aaron, walang pangalan yon. Yung mga images ni Laban na kinuha ni Jacob, walang pangalan yon. So may pangalan, merong wala. Next question. Okay, next question. Yung mga binanggit mo ba na narinig din namin at narinig ng mga nasa live, yun ba ay matatagpuan mo sa simbahang Katolika pag pumasok ka dun sa aming simbahan? Yes or no? No, hindi. Hindi mo matatagpuan yon kasi iba po ang ginawa po ninyo. Yung sa kanila yung noon.
Pero ngayon, meron po kayong ginawa, larawang inanyuan, kaanyo ng babae, lalaki, kawangis, tapos niyuyukan, pinagsilbihan. So iba po sa kanila nga noon, iba din ngayon. Modern na kayo eh. Modern paganism. Okay. Okay. So next question ko, no? Okay, next question ko. Doon sa Exodo 24 hanggang 5, no? Ano ang pinagbabawal doon? Yung paggawa ng larawang inanyuan ng Diyos-Diyosan o larawan ng mga banal? Time stat. Wala po. Sasagutin natin, Mr. Moderator. Please. Sige po, pasagot na lang po. Okay. Wala pala sa pagpipilian. Okay, wala sa pagpipilian. Wala sa pagpipilian. Ano man kasi Sige doon. po, dadako po tayo sa second part na ating second speaker. Salamat. Bro Denmar, 10 minutes po. Presentation po ito. Timer starts now. Okay, isang mapagpalang hapon muli sa inyong mga kapatid. Muli po, ito po si Brother Denmar Santiago ng Catholic Faith Lay Apostolic Movement of the Philippines at ang inyong maliit na lingkod ay ipaglilingkod sa inyo ang pagtutol patungkol sa paksang inihain sa atin ng isang pastor, hindi lang mga miyembro, pastor ng Baptist na si Pastor Rayan Fuentes, no? So sa pagkakataong ito mga kapatid, ang ating topiko o pag-uusapan ngayong hapong ito ay ang patungkol sa rebulto. Ngayon, ito ay hindi na luma sa atin. No? Hindi na ito luma sa atin. Unang-una, para malaman natin kung ang simbahang Katoliko ay sumisimba o sumasamba sa rebulto, ay kailangan alamin nyo ang aming opisyal na aral patungkol dito kung kami nga ba ay sumasamba sa rebulto. So, wala tayong ibang sasangguniin kundi yung Catechism of the Catholic Church. Ito ang pinaka-reliable source para masabi natin kung talaga bang sumisimba ang mga Katoliko sa rebulto. Okay, babasahin po natin dito po sa Catechism sa 2172. Sabi diyan sa 2132, the Christian veneration of images is not contrary to the first commandment, which proscribes idols. Indeed, the honor rendered an image passes to its prototype, and whoever venerates an image venerates the person portrayed in it. The honor paid to sacred images is a respectful veneration and not the adoration due to God alone. Ayan po yung sinasabi ng aming Catechism, no? Catechism 2132. Okay. So, dito po yan Ayan. Physical ko pong hawak, 2132, Catechism of the Catholic Church. Okay? So, ang sabi po diyan ay respectful veneration. When we say worship, no? Sabi nga dito sa Christian Doctrine, Catechism of the Christian Doctrine number 3, page 95. Ang sabi diyan, no? Mapapansin natin, mayroong mga uri, no? May mga stages, no? Okay, sabi diyan, but we know that worship will be latria, dulia, and hyperdulia in reference to the object. Since we are talking about the saints, it means dulia. Okay. So, meron tayong mababasa, no, from these words na latria, dulia, hyperdulia, at yung pang-apat, yung protodulia. Papaliwanag po muna namin, ano? Yung latria, ito ay para lamang sa Diyos. No? Ayan ay para lamang sa Diyos, Matthew chapter 4, verse 10. No? Samantalang, ang dulia, ito ay reverence, no? O respect, veneration sa mga santo, no? This is not adoration, okay? Hindi sila magkapareho. Okay. So kapag ka hyperdulia, it pertains to the Mother of God. We respect the Mother of God because God first respected Mary by saying, "Hail." Ano ba yung hail? Purihin. Hail, full of grace, the Lord is with thee. No, then protodulia, respect sa ama ng Panginoong Hesukristo na si San Jose. No? So lahat nito mga kapatid, no, may esensya sa Biblia. Pero bago 'yan, sagasaan natin.
No? Sagasaan talaga. Sagasaan natin yung mga talatang binasa ni Pastor Rayan. No? Paano ho sasagasaan? Naku, hindi na ako pupunta sa verse. Kabisado na natin yan. Himay-himay, chap-chapin pa yan. Sabi diyan, no? Huwag kayong gagawa ng anumang larawang inanyuan. No? Huwag kayong lulukod, huwag kayong yuyukod diyan, huwag yung paglilingkuran yan. No, ano ba sabi ng mga Protestant scholars? Teka nga lang, no? Sandali lang, ano ba sinabi ng mga Protestant scholars? How they interpret? No, ito Protestant scholar to How they interpret the specific verse. Okay. So basahin natin dito yung sulat ng isang scholar ng Protestante. Dito po sa The Big Book of Bible Difficulties, Clear and Concise Answers from Genesis to Revelation sa page 84. Sabi diyan, the prohibition in Exodus chapter 20 verse 4 is not against religious art as such, which includes things in heavens, angels, on earth, humans or animals. Hindi pala kasama dito, no? It was against using any image as an idol. No, ito pong libro na ito ay sinulat ni Norman L. Geisler and Thomas Howe. Okay? And sabi pa dito sa pagpapatuloy nila, further, not all images are idols. Religious art contains images. It is not thereby idolatrous. Okay. So mapapansin ninyo mga kapatid, ano? Yung Protestant na scholar na ito mas paniniwalaan ko to. Kasi Protestant scholar ito nagsasabi, it is not contrary to using of religious art. O ito yung expression ng yung devotion. Kaya nga, sa CCC, mapapansin ninyo, we are not giving or paying respect to the image but to its prototype. No? Pagka halimbawa ganito, yung girlfriend ko, may picture ako. Hinalikan ko. Yung hinalikan ko yun, hindi lang picture yun. Kundi, maging pati yung tao. No? Para sa kanya yun, hindi lang naman para sa picture, para sa kanya yun. So meaning, hindi yung porque pupunta ka lang sa Yapo, ganyan, na halikan mo yung rebulto. Ang halik doon yung kay Kristo diretso yun. No? So, ang hindi kasi maintindihan ng ating mga non-Catholic brethren, yung tinatawag nating devotion. How do you devote yourselves? No? Dito nga lang sa Biblia, no, yung buong bahay o templo ni Solomon, mayroong mga carvings, mayroong mga graven images. At si Pastor Rayan naman ang umamin na kanina. No? Yung mga Diyos-Diyosan, hindi yan nakikita. Hindi yan totoong Diyos. Kaya nga sa 1 Corinthians chapter 8 verse 4, ano sabi diyan? Yung mga Diyos-Diyosan, sila yung mga bagay na di totoo, na nag-i-exist. So katulad ni Baal, katulad ni Astaroth, ni Asera, o napakarami pa. Sila yung mga bagay na hindi naman talaga nag-i-exist. No, katulad ni Zeus. Hindi naman talaga nag-i-exist yung mga yan, pero nandiyan si Artemis. Pinaniniwala, pero hindi nag-i-exist. No? So, ito po mga tao na nandito sa simbahang Katoliko, katulad ng mga santo at mga banal na nanirahan noong unang siglo hanggang sa ngayon, hindi totoong tao. Totoong tao. No? Pinanganak sila at naging totoong tao at nabuhay sa kabanalan. Kaya nga sabi sa Biblia, ano sabi sa Biblia? Ang sabi sa Biblia, sa mga banal sa Roma, no? Yung mga banal na nasa Roma, tinawag ni Apostol Pablo, Pablo, tama, no? Yung mga banal sa Roma. No? So, ayan, meron tayong patunay mula sa Biblia. No? Ano ba? No? Yung Exodus chapter 20 verse 4 na ginagamit ni Pastor Rayan, bugbog na yan sa Protestante. Oo, bugbog na yan sa Protestante. Ito po sabi ng Protestante, ito paniniwalaan natin. Ito scholar ito kahit i-research nyo pa. Sabi dito ni Archer Gleason, no? Ni Archer Gleason ng New International Encyclopedia of Bible Difficulties, page 116. Sabi diyan, the second commandment, Exodus chapter 20 verse 4 to 5, deal with the sin of idolatry and concerns itself therefore the fashioning of the carved
images by representations of any likeness of what is in heaven, above on earth, or beneath, or water under the earth, for the purposes of worshiping them as numerous powers of deity. So maliwanag mga kapatid, no? So yun naman pala ginagawang Diyos. Ginagawang Diyos. No? Kaya yun yung mga pinagbabawal, yung larawan na 50 ginagawang seconds. Diyos. Ang tanong natin, yung mga larawan ba sa simbahang katoliko, ginagawang Diyos? Hindi. Ang sabi ng CCC, respectful veneration. No? Iba yung sinasabi natin, veneration and adoration. Okay? So, thank you so much. At ito muna yung aking unang pagtatayo at pagtutol sa ating kaibigan na si Pastor Ian. Okay, magandang hapon po muli. Narinig natin si Bro Denmar ng Roman Catholic Church. At dadako po tayo sa 7 minutes na cross-examination. Dito po ay tanong ulit at sagot lamang. At muli po, palala ko, kailangan sa inilatag lamang muna tayo magtatanong. Bro Rayan, nandyan po kayo? Opo. Sige po, Bro Rayan. Tanong po, 7 minutes. Alright, salamat. Unang tanong ko po sa iyo, Brother Denmar. Ayon po sa keynote ginamit mo rin, Exodus 20, chapter 4, number 5. Mga maganda dito. Nandoon, sinabi, huwag kang gagawa ng larawang inanyuan. Yung RCC ba gumagawa? Yes or no? Yes, gumagawa kami ng larawang inanyuan sa sentido na maging representative sila ng mga banal. No? Teka, may ingay? Verse number 5, sinabi doon, huwag yuyukuran. Niyuyukuran ba ninyo yung larawang inanyuan na ginawa ninyo? Yes or no? Yes, no, yumuyukod kami bilang paggalang, respect, ba't hindi namin siya tinuturing na Diyos-Diyosan? Next question. Sabi doon, huwag paglingkuran, form of paglingkod, yung pagsindi, posisyon, lahat. Nililingkuran din ba ninyo? Yes or no? Yes, pinaglilingkuran namin, pero hindi namin ginagawang Diyos-Diyosan. Next question. Alright, salamat. Yun lang. Tapos. Yun lang po. Wave ko na. Okay, winibib na po ng ating tagapagtanong si Bro Denmar. Yung time niya. At dadako po tayo sa pagbabasa ng ating mga comments. Miss Debcon, meron ba tayo dyan mga comments natin sa live? Miss Debcon? Hello. Naririnig po ako? Apo, winib na po yung time na Yes po, Bro yes po. Rayan. So, marami po tayong comment. Narinig po kayo. Apo. Shout out po muna sa ating 18 viewers. So, madami ditong mga comments pero ilan lang po ang ating babasahin. Sabi ni Jeff De La Cruz, ginamit mo lang kung ano ang nakikita ng mata mo pero hindi mo nababasa ang puso ng bawat tao. Puro si Jeff. So, sabi ni Angelito Galiano, ang rebulto ang topic. Wait lang, nagana. Ang dating Biblia, 1905, Exodus 20, verse 2 hanggang 5. Ako ang Panginoong mong Diyos na naglabas. Ba't ayaw hindi ko mabasa? Ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto sa bahay ng pagkaalipin. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o kawangis man ng anumang anyo. Wait lang, hindi ko ma-scroll. Haba pala nito. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangis man ng anumang anyong nasa itaas sa langit o nasa ibaba sa lupa o nasa tubig sa ilalim ng lupa.
Huwag mong yuyukuran sila o paglingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin, na aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na salin ng lahi ng mga napupuot sa akin. Tapos, si Dudong Bulaga, para sa nag-question sa Catholic mo other than mag-aral pa kayo. So, yun lang po muna. Madami pa ditong mga comment, pero dadako na tayo sa susunod na kabanata ng debate. Brother Okay, narinig Cyrus. po natin si Miss Devcon. Ito po yun po yung mga comments natin. Batiin lang din po natin yung nasa loob ng ating voice call natin. Bro Nihil, Bro Rosendo, Bro Jan 7 Avenido, Bro Corona, si Bro Clyde, Bro Jeff, Sis Mary Jane, Bro JC, at ito po yung nasa ating yung ngayon sa ating second part ng ating presentation at rebuttal time po ito. So kahit ano po, basta pasok sa topic ay pwede itanong sa bagay pa rito, pero magpapahayag po muna ng 10 minutes ang ating first speaker, Bro R.A. Puentes po. Rian Puentes po. 10 minutes po, Bro Rian. Alright, salamat Mr. Moderator. And then salamat din po kaibigan na Denmar sa iyong pag-amin sa hapon na ito. Hindi ko na patatagalin 'yon. Malinaw po, nadinig na po ng ating mga nakikinig, at sana po ikaw ay nadinig mo din 'yon sa puso mo, yung pag-amin mo. Na malinaw po sinabi doon na huwag gagawa ng kahit anumang larawang inanyuan o anumang wangis. Tinanong kita, gumagawa ba kayo? Sabi mo, yes. Pero meron kang palusot. Yung palusot na yan, hindi po, hindi ko po kailangan yan. Yung palusot mo na yan ay ipalusot mo yan sa Diyos na nagbibigay ng utos. At sabi pa niya, huwag yuyukuan. Tinanong kita, niyuyukuan niyo ba? Sabi mo, yes din. Meron ka ding palusot. Ilulusot mo yan sa Diyos balang araw kung hindi mo yan iiwan, yung kasing kasalanan na yan. Tapos tinanong kita kung pinaglingkuran niyo ba? Sabi mo yes. So ano pang ating pag-uusapan ngayon? Word for word po, inamin niyo po ang paglabag po ninyo sa salita ng Diyos. Ngayon tingnan natin yung mga palusot mo kung totoo. Una, gumamit ka ng mga Protestant scholar. Sabi mo, mamaya tatanungin kita nito. Sabi mo, mas pinaniniwalaan ko ito, Protestant scholar. So tatanungin kita mamaya kung paghandaan mo itong tanong na ito. Kung talagang paniniwalaan mo ba ang mga Protestant scholars o naging bias ka lang. Paniniwalaan mo lang yung gusto nila. Gusto mo, paniwalaan. How about, Protestant nga sila, against sila sa inyo eh. Huwag mong sabihin paniniwalaan mo, pero pipiliin mo lang pala yung maling palusot po yan. Sabi mo, ang girlfriend ko, hinahalikan ko, girlfriend ko na yon. Saang banda? Naging girlfriend mo yung sa mukha, di ba? Hindi sa kanyang pisngi, kundi sa mukha. Ibig sabihin, Brother Denmar, itatanong ko din sa iyo ito. Hindi ko na tinanong kanina kasi maiipit ka lang maiipit eh. So, mamaya itatanong ko rin ito sa iyo. Ang girlfriend mo ba, yan ba yung mukha talaga ng girlfriend mo o hindi? Ayan. So, sasagot ka mamaya, mukha niyang totoo. Kung sasabihin ko sa iyo, ito girlfriend mo, imahin niya yung girlfriend mo, tapos bibigyan kita ng imahe ng lola mo. Ano sasabihin mo? Ay, hindi ko yan girlfriend, iba yan. Kung nakuha mo yung ibig kong sabihin, ibig kong punto, aminin mo sa buong mundo o dito sa nakikinig, sa lahat, buong Pilipinas, aminin mo nga, yung bang larawan talaga na ginagawa ninyo, kanilang mukha talaga yan? O hindi? Aminin mo yan, mamaya. Tingnan natin. Sabi mo,
yung mga palusot palagi ng mga RCC talaga, na ang ano talaga doon, ang binawal ay Diyos-Diyosan naman. Wala pong ganon, mga kaibigan. Ang binawal, malinaw po doon na kahit anumang larawan. Kasi wala namang Diyos-Diyosan eh. Walang Diyos-Diyosan. Yung mga Diyos-Diyosan, ibig sabihin, ginawa yun ng tao. Kung tatanungin kita mamaya, si Rizal ba Diyos-Diyosan? Hindi eh, national hero natin yan eh. Pero naging Diyos-Diyosan siya doon sa mga Rizalista sa Dapitan City, sa Mindanao. Bakit? Niyuyukuan nila at pinagsilbihan nila si Rizal doon. Yun ba ang pinagawa ng Panginoong Diyos na ribulto ng ahas, Diyos-Diyosan ba? Hindi rin. Pero naging Diyos-Diyosan yon dahil sinindihan, sinunugan niyang mga Israelitas doon po sa ikalawang hari, 18:4. Kaya giniba yon. Diyos-Diyosan ba yung baka? Hindi rin. So, naging Diyos-Diyosan yung imahe ng baka dahil po ginawa ng mga Israelitas doon sa Sinai. So, ibig sabihin wala. Kaya malinaw ang sabi ng Biblia, anumang wangis, lalaki o babae. Ganun ang inamin mo kanina. So ibig sabihin, napaka-guilty po sa mga gumagawa nito. Malinaw po kasi ang talata sa Biblia, mga kapatid, no? Kaya hindi ko na patatagalin yan, mga ganun. Malinaw naman na kayo po ay umamin. No? So, hindi ko na patatagalin yan kasi lahat ng mga palusot ay hindi naman lumulusot doon. At yung mga nagsasabi na ano daw? Sabi, hindi mo nakikita ang puso. Anong hindi nakikita ang puso? Hindi sinabi sa talata ng Biblia na puso. Tandaan po ninyo mga kaibigan Katoliko, hindi puso dahil hindi nga nakikita. Tama. Kaya ang binawal ng Biblia, aksyon, paggawa, pagyuko at paglingkod. Action yon, hindi yun puso. Regardless sa puso mo dahil hindi yan nakikita. Tanong, lahat ba na pagsamba, amin pagyuko ay pagsamba? Yes, sa mga ribulto, sa mga inanyuan. Kaya yung tatlong Hebrew children, si Shadrach, Meshach, and Abednego, kahit anong gawin nila, kahit papatayin nga sila, hindi sila yuyuko eh. Bakit? Kasi lahat ng pagyuko sa larawang inanyuan, hindi pagharap, kundi gagawin talaga siya. Purposely, intentionally. Hindi haharapin lang, kundi ginawa mo para yukuan at paglingkuran mo. Ginawa ba ng Hebrew children? Pwede naman, kung Katoliko yon, yung mga Hebrew children, sasabihin, Lord, yuyuko lang kami, pero galang lang ito ha, galang lang, hindi ito samba. Bakit hindi ginawa nila? Kasi hindi sila Romano Katoliko eh. Hindi sila si Denmark eh. Hindi sila ng iba dyan eh. Kasi hindi puso, gawa. Gumawa ka, sabi mo yes. Yumuko ka, yumuko, yes. Naglingkod ka, naglingkod, yes. O ano pa pag dinipatihan natin? Ano pa yung ating dito? Iwan nyo na lang yan. Kasi, ang Diyos po ay magagalak. Sabi po sa Hebrews chapter 11 verse number 6. Tandaan niyo po ito. Hebrews 11:6. But without faith, it is impossible to please God. Kung wala pong pananampalataya, it is impossible to please God. Kaya hindi tayo gagawa dahil hindi po nag-ooperate ang pananampalataya doon po sa mga bagay na nakikita. Kaya bigyan niyo po kami ng talata dito na ang Panginoong Jesucristo at mga apostol pinagawa yung kanilang tinuruan. Wala kayong maipakita. Dahil sisingit kayo sa Old Testament na dahil pinagawa si Moises, kaya gumagawa din kami. Anong pakialam nyo? Ang daming inutos sa Old Testament. Bakit hindi kayo nakisingit? Huwag kakain ng baboy, kumakain kayo. Huwag kumain ng dugo, kumakain kayo ng mga dugo. Dahil hindi kayo ang inutusan doon. Gising, mga kababayan. Gising po kayo.
Paniwalaan niyo po ang salita ng Diyos. Hindi po kayo magkakamali dito. Magiging RCC po ako agad. Kung may makita si Brother Denmar na pinagawa, pinayukuan at pinaglingkuran yung mga imahe ng Panginoon Jesucristo kung meron. Kaya wala po tayo dahil walang Facebook, walang cellphone doon, Brother Denmar, noon. Ito ang pruweba bakit hindi kami naniniwala na totoong mga mukha yon. Kasi ang daming mukha eh. Wala kayong standard. Kaya marami. Dahil wala kayong totoong mukha. Ayan. So malinaw. Kahit saan po kayo pupunta, kahit anong, sabi ko sa inyo, hindi kayo talaga mananalo pagka mali. Kahit anong gawin po ninyong palusot. Yung mga dolya latria, wala kong ginamit doon kasi lulusot kayo doon. Pero ang ginamit ko, word for word. Paggawa, paglingkod, at 59 seconds. yuko na ginawa po ninyo, nilabag po ninyo, at sana po kayo po'y magising at paniwalaan po ninyo ito. Mahal po namin kayong lahat. Hindi po kami, ayaw po namin pupunta kayo sa impyerno sa ganitong bagay lang. Hindi nyo na nakita ang Panginoon Jesucristo. Kaya iwan nyo po ito. Please, mga kababayan, mahal po namin kayo, mga Katoliko. Maraming salamat po sa inyo. Yan, napakinggan po natin na ating first speaker, Bro Ray Ann Puentes. At dadako po tayo sa question and answer. 7 minutes po ito na pagtatanong galing po kay Bro Denmar. Okay. Bro Denmar, nakahanda na po kayo? Yes, ready na. Okay. So, unang tanong. Okay, unang tanong. Okay. Sabi mo yung pagpoposisyon ay isang uri ng paglilingkod sa imahe. Okay. Ito, nung ipinaposisyon ni David ang imahe, no, dito sa talatang unang kronika. No, sa unang kronika, mababasa. Okay. Sabi diyan ito no. Okay. Sabi diyan sa unang kronika, nandito yan sa talatang 5, mababasa natin. Iyan ba ay uri ng pagsamba, yung pagpoprosesyon nila ng kabanantipan? Yan yung unang kronika 13:5 hanggang 8. Unang kronika 13:5 hanggang 8. Yes, yan po ay uri ng pagsamba dahil ang kanilang pagsamba paglingkod. Yun nga, yung presensya sa Diyos na nasa gitna ng kaban sa dalawang kerubim. Walang presensya po ang ninyo ngayon eh. Huwag niyong ilalim tulad yung yung kaban ng tipan. Nandoon, Numeros 7:89. Nagsasalita pa yan. Exodus 25:22. Doon makipagtagpo. So, ibig sabihin sinasamba ni Aring David itong dalawang kerubin sa ibabaw ng kabanantipan? Yes or no? No, mali ka. Yun pong presensya ng Diyos na nasa gitna nga. Basahin nga natin yung Exodo 25:22. Sabi doon, diyan ako sa gitna makikipagtagpo sa iyo, Moses. Kaya gawin mo yung dalawang kerubim dahil titira ako diyan. Yan ang kanilang sinasabi. Next question. So hindi lahat ng pagpoprosesyon ay pagsamba. Yes or no? Paglingkod, no. Paglingkod yung pagproposisyon, sisindi ng insenso, kandila, paglingkod po yon. Pero ang nililingkuran po ng mga Israelitas, yung Diyos na nasa presensya sa gitna. Wala naman yun sa revolta. Okay, next question. Okay. Next question. Dito sa Genesis chapter 19 verse 1, no? Si Lot, no, ay yumukod doon sa dalawang anghel. Yun ba ay uri ng pagsamba at paglingkod sa mga anghel? Yes or no? Hindi po.
Dahil ang utos po ay larawang inanyuan at ang anghel po hindi larawang inanyuan. Please, Denmark, hindi po. Larawang inanyuan, hindi anghel. Next question. Okay. So next ko, no? Dito sa Genesis chapter 42 verse 6, nung yumukod yung mga kapatid ni Jose sa kanya, no? Ito ba ay isang uri ng pagsamba o paglingkod? Pagyuko, hindi pagsamba yun dahil larawang inanyuan po. Again, larawang inanyuan. Tanungin mo nga sa sarili mo kung larawang inanyuan ba yung kapatid ni Jose. Next question. Next question. Dito sa Deuteronomy chapter 4 verse 23 to 24 na ginamit mo rin kanina. Ano ang ipinagbabawal dyan? O ano yung iniuutos sa ipagbabawal? Yung huwag kang gagawa ng larawan na inanyuan upang sambahin o larawan umanan para pag-ibustinan. Ano ang bawal? Alin sa dalawang sinabi ko? Wala akong ginamit na gano'n. Deuteronomy 4:16 po ang ginamit ko at ang nakasulat doon, kahit anong wangis, lalaki, wangis ng lalaki o babae. Sa 23:24. Ano ang sabi diyan? Huwag kang gagawa ng anumang larawang inanyuan upang sambahin. Ito ba ay sinasangayunan mo, yes or no? Ano yun, Deuteronomy? Chapter 4, verse 23 to 24. Okay. Yan, malinaw nakasulat diyan na anumang wangis kasama yung kawangis ng lalaki o babae na meron kayo. So ang sabi diyan, ang ipinagbabawal ay ang paggawa ng larawang inanyuan upang sambahin. Sinasangayunan mo ba? Yes or no? Yes. Okay, sinasangayunan mo. Okay, ang mga Katoliko ba sa kanilang opisyal na aral, no, gumawa pa sila ng larawang inanyuan para sambahin? Yes or no? Hindi po mababasa doon. Kaya nga sinabi sa talata, hindi po gagawa ng aral, kundi yung ginawa ninyo talagang nakikita sa mata. Kahit ngayon, ginagawa nyo yan. Okay, tanong. So, ulitin ko yung tanong sa aral Katoliko, mayroon ka bang mababasa na ang Katoliko, no, gumagawa ng imahen para sambahin? Yes or no? Wala akong mababasa nga doon. Pero ang nakikita ko malinaw. Okay. Na yumuyo ko at ikaw mismo umamin Regardless of your aral, hindi kasi sinabi sa talata, huwag kang gagawa ng aral. Hindi. Huwag kang gagawa ng larawang inanyuan. Inamin mo. Yes na ka ng yes kanina. Next question. Okay. Next question. Okay, next question. So yung aral ba, yun ba ay isinasagawa? Yes or no? Yung iba sinasagawa, yung iba hindi. Karamihan. So yung practices na sinasabi mo, yun ay nakaugat sa aral, tama? Yes or no? Sa inyo hindi, sa amin yes. Pero marami din pong hindi. Kasamahan namin kasi kailangan nating sundin pero meron talagang hindi sumusunod Okay. So ibig mo sabihin, Pastor Rayan, may mga nakikita kang Katoliko, hindi aral na Katoliko na sumasamba sa rebulto. Yes or no? Ay, marami. Marami ding aral. Paano? Sabi doon, yumuyo ko, maamin ka na. Hindi na dapat kailangan makita pa. Umamin ka na nga. Mga hindi aral na Katoliko, sige. Okay, next question. Time's up na po. So, sayang. Okay, sige. Okay, napakinggan po natin yung pagtatanong ng ating kapatid na si Bro Denmark sa ating first speaker na si Bro Ray Ann Puentes. Nadako po tayo sa second speaker natin, si Bro Denmark. Bro Denmark, 10 minutes po. Okay, maraming salamat. Yung mga binasa nating mga Protestant scholars, ito lang yung ating pinaniniwalaan. Kasi sabi ko nga,
Sino pa ako para maniwala kay Pastor Ian? Hindi naman theologian yan eh. No, although nag-aral tayo philosophy and theology, kaya nga tayo naging apologist. Kasi mahirap yung pagdadaan ng apologist, dami pinag-aaralan. No, may formation, aral ng philosophy, aral ng theology. So, ako, although meron tayong pinag-aralan, si Pastor Ian ganun din, hindi ako maniniwala sa kanya kasi hindi naman siya scholar eh. Wala naman siyang dokumento na magsasabi na pwede siya mag-komentary ito sa Bible gaya ng ginagawa niya ngayon. No? Ito eh, tapos na itong debating ito. Kanina pa. No? Sabi dito sa Deuteronomy chapter 4, verse 23 to 24. No? Didiin ko lang yung basa. No? Didiin ko lang. Okay, sabi dito, mag-ingat kayo. Oh, wag na wag. Oh, sabi ha, superlative ito ha. Wag na wag ninyong kalilimutan ang kasunduan ninyo ni Yahweh. Huwag kayong gagawa ng anumang larawan upang sambahin gaya ng ipinagbawal ko sa inyo. Yun pala ang ipinagbabawal. Ano ang ipinagbabawal? Yung paggawa ng larawang inanyuan para sambahin. Tanong kay Pastor Ian, may mababasa ka ba sa aral katoliko na isinasagawa din ng mga katoliko? No? Na meron bang aral ng katoliko na pagsamba sa rebulto? Wala akong mababasa. Okay? Wala daw siya mababasa. Oh, kahit ka bulat-latin ko itong librong ito, kahit balibalik-tarin ko ito, wala akong makikitang aral katoliko sumasamba sa rebulto. Sabi niya, no, yung gawa, no, hindi naman daw aral. Yung aral, ina-apply yan eh. Practices nga eh. Ina-apply yan, Pastor Ian. Ano ba naman yan? Common sense. Oh, common sense and logic. No, kapag may aral ka, gagawin mo, of course. O pagka sinabing aral ninyo na sumampalataya kay Kristo, hindi mo ba ginagawa yun? Aba, di ba? Pag may aral si Kristo, manalangin kayo ng ganito, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin nawa pangalan mo. Sino ang gumagawa niyan? Katoliko, hindi kayo? Oh. Ganun yun, pag may tinuro, doktrina, isasagawa. May doktrina mang hindi sinasagawa, Pastor Ian. Ako, delikado yan. May doktrina pala kayo ng Biblia na hindi isinasagawa. No? O tapos sabi niya, tinatanong ko kanina, meron ka ba nakita mga hindi aral na katoliko na sumasamba sa rebulto? Meron. Mga hindi aral na katoliko. Pero ang katoliko hindi nagtuturo na sumamba sa Diyos-Diyosan. Ano ba naman yan, Pastor Ian? Common sense na lang. Hindi nga nag-aral eh. Ibig sabihin walang alam sa katisismo ng simbahan. Strawman lagi. Strawman lalabas. Kasi wala kaming aral, pero pinatutunayan mo meron kaming aral. Saan mo nakuha yan? Ha? Kanina pa tapos ang labang kasi wala namang aral na ganyan ng simbahang katolika. No? Yung binabasa ko kanina, unang kronika, 13, 5 hanggang 8 hanggang 13, sabi doon, no, ay ipinoposisyon nila yung kabanantipan. Sabi mo, yun ay paglilingkod. Ganun din ang ginagawa namin. Naglilingkod kami. No? Ngayon, paano mo masasabi na mayroong presensya ng Diyos doon sa mga larawan? Nako, napakadali. Yung patutunayan ko na may paggawa ng larawan sa New Testament, napakadali. Unang-una, Pastor Ian, kailan ba natumba o nagiba, nawasak ang templong ipinatayo ni Solomon? Nako, Pastor Ian, no? 70 AD, nawasak yung templo. 70 AD, nandun na si Kristo. Nandun na yung mga apostoles. Tsaka lang nasira kay Nero Cesar. Pastor Ian, gising. Ikaw ang gumising, Pastor Ian. Gising, no? Kita mo, ikaw yung sabi, kabisado yung Bible, tatanungin daw ako. Natakot naman ako, Pastor Ian. Natakot naman ako, Pastor Ian. Next natin. Ito sabi dito, no? Ito, no, napakadali na lang.
ito, si Lot, no, ay yumukod, Genesis chapter 19 verse 1, dun sa mga bisita niyang anghel. Nagpatira pa siya sa harapan ng mga anghel, sabi diyan. Genesis chapter 42 verse 6, no, sila yumukod sa kanyang harapan. Sila yumukod, yung mga kapatid ni Jose sa kanya, no. So hindi lahat ng uri ng pagyukod, no, ay pagsamba. Lahat din ba ng pagluhod ay pagsamba? Hindi rin. Si Josue nga 7-6, no, minado naman si Pastor Ian doon, lumuhod si Josue doon no. So ayun, Pastor Ian, gising. Ikaw naman yung sasabihin namin gumising. Eto. Ano ang kaibahan ng Diyos-Diyosan sa imahe at larawan ng mga banal na tao ng Santa Iglesia? So ito, no, mula pa noong 787 AD sa Second Council ng Nicaea, no, ay pinaliwanag ng aming simbahan, hindi ng inyong simbahan, ang kaibahan ng sacred images. Ano ang sabi doon? There is a great distinction between idols and images, for our idols are figures and inventions of men. The idol is nothing in this world but an image as representation of true thing having real existence in the world. Kaya sa unang Korinto 8:4, sabi diyan, kaya nga tungkol sa pagkaing inihandog sa Diyos-Diyosan, alam natin ang mga Diyos-Diyosan ay larawan ng mga bagay na di totoo. At alam natin, isa lamang ang Diyos. O maliwanag, Pastor Ian, ano ang Diyos-Diyosan? Mga bagay o larawan ng mga bagay na di totoo. No? Council of Nicaea, 787 AD, no? May distinction. Ano ang distinction? No? Yun yung sinabi sa Biblia. Ang mga taong banal sa simbahan ay nag-i-exist. Di ba binigyan kita ng pangalan ng mga Diyos-Diyosan? Hindi mo nasagot? Nasagot mo yung Astaroth, si Athena, si Artemis, si Zeus, si Baal. Napakarami pang iba. Bigyan kita 10 niya. Napakarami. Lagpas pa sa 10. Bibigyan kita, ha? Hanapin mo yung mga pangalan. Bibigyan kita. Eto, no? Si Baal, si Asherah, si Molech, si Dagon, si Astarte, si Milcom, si Semos, si Molech. Sino pa? Si Rempan, si Zeus, si Hermes, si Artemis. Yung guyan ay pinagawa ni Aaron. Ayan yung mga Diyos-Diyosan. Mga hindi bagay na hindi nag-i-exist talaga. Yung mga santo. So, Pastor Ian, ito isipin mo, ha. Wala talagang aral ng Katoliko na sumamba sa rebulto. Kung may nakita ka man, yun ay interpretation ng mata mo. Di ba sabi nga, eyes can be deceiving. Di ba? Eyes can be deceiving, sabi ng kasabihan. Totoo yun. Eto, huwag kang madideceive, no? Papabasa ko sa iyo. Sabi dito, no? Ito sulat ni Richard Ellicott Fredman sa Exodus, How It Happened and Why It Matters, isang Protestant scholar, no? Sabi niya dito, a common view among the Bible scholars for a long time has this view. Sabi niya dito, one God was a late development in Judaism. They say that it was a product of exile. The Jews had no monotheism until after the Babylonians drove them out of their country in 587 BCE and deported thousands of them in Babylon. Until then, not only the masses, but the leaders, the priests, the writers, maybe even the prophets, all still had the gods. They were polytheists, or at most henotheists, meaning they followed one God, but still believed that other deities existed too. So, ayan na sabi ng Protestantic scholar, no? So, yung mga Israelita pala, mga polytheists, naniniwala na maraming Diyos. 30 seconds. So, ano yung pinagbabangga doon sa Exodo 24 hanggang 5? Ang comparison of point of comparison doon yung Diyos-Diyosan at si Yahweh, hindi yung mga banal, hindi yung mga santo, hindi yun applicable sa simbahang Katoliko. Again, pasurian hanggat wala ka nababasa opisyal na doctrine ng simbahan na sumasampa ang Katoliko sa rebulto o sa Diyos-Diyosan, mananatili nakatayo
ang pagtutol ko sa iyo. Okay, time stop na po. Sige po, narinig po natin ang ating speaker, second speaker po natin, si Bro Denmark. At dadako po tayo sa 7 minutes na pagtatanong ng ating kasama, si Bro Rayan Fuentes. Bro Rayan Fuentes, nakahanda na po kayo? Opo, opo. Okay po. Sige po, 7 minutes po na pagtatanong, start now. Pwede pakipatay na lang, Pakipatay ng camera kasi, pakipatay na lang ng camera kasi, nag-data lang ako eh. Okay, okay. Sige. Okay, Pastor Rayan. Okay po, 7 minutes po, starts now. Okay, una kong tanong, uulitin natin. Ang sabi sa talata, huwag gumagawa ng anumang larawang inanyuan na kawangis ng lalaki o babae. Kayo ba gumagawa ng larawang inanyuan na kawangis ng babae at lalaki? Yes or no? Gumagawa kami ng larawang inanyuan pero hindi namin tinuturing na Diyos-Diyosan. Yes or Yun no po ay- muna, yung moderator. Okay, moderator's time. Bro Denmark, categorical question po. So, Ano ba it yung must be question? answered categorically first, no? Yes or no, then paliwanag po. Hindi ko narinig yung categorical question, moderator. Apo, ang tanong po niya ay gumagawa ba kayo, yes or no? Yes, gumagawa Bro kami. Rayan, paulit Pero, ka na po. yes. sige po. Gumagawa kami. Pero hindi namin Bro Rayan, tinuturing na paulit ko na Diyos-Diyosan. Oo, Opo. yes. Oo, Bro Rayan, gumagawa paulit ko kami. ng tanong. Bro Pero Denmark, hindi namin saglit lang po. tinuturing na Diyos-Diyosan. Apo. Sige po, Bro Denmark. Bro Rayan, patanong po ulit. Okay, next na tanong. Verse 5, huwag yuyuko at huwag paglingkuran. So yung bang ginagawa po ninyong larawang inanyuan, iyuyukuan at pinaglingkuran po ninyo, yes or no? Yes, niyuyukuran namin, pinaglilingkuran namin, pero hindi namin tinuturing na Diyos-Diyosan sapagkat ulitin ko, yun ay respectful veneration sa mga banal na tao at hindi sa Diyos-Diyosan. Kasi hindi sila mga Diyos-Diyosan eh. Sila yung mga santo. Next question po. Meron Next po mga question po, pinangalanan na mga Diyos-Diyosan. Pagka wala doon sa pangalan, hindi yung Diyos-Diyosan. Pakiulit yung tanong. Pakiulit. Okay. Meron kang pinangalanan ng mga Diyos-Diyosan. Kanina, sabi mo, may mga pinangalanan ka. Pagka hindi yon ang ginawa, hindi Diyos-Diyosan. Yes or no? Yes, oo. So yun yung mga Diyos-Diyosan na ginagawa sa Biblia. So yung amin, St. Benedict, si St. Francis, si St. Paul, si St. Peter, yan ay mga taong banal. Wala Mga na. santo yan sa langit, hindi Diyos-Diyosan. Ano daw? Next question po, next question. Hindi ko na dinig yung sagot. Oo, ulitin ko. Yeah, pagka hindi yung ginawa na larawang inanyuan, kung hindi po, sige. Ulitin ko. Yes, oo. Yes ang sagot ko, no? So, ayun lamang yung mga binigay na halimbawa ng Biblia na mga Diyos-Diyosan eh. Yung sa amin kasi, larawan ng mga santo at ng mga banal. Okay? Next question. Okay. Yun bang baka, larawan ng baka sa Sinai na Question po, next question. Sige po, tuloy po, Bro Rayan. ni Tuloy po, tuloy. Aaron at saka yung pinagawa ni Moises na larawan ng ahas. Diyos-Diyosan ba yun? Na-chappy Hindi. si Pastor Sa Rian, kanila. na-chappy. Hello? Okay, sabi mo yes, yung mga outside doon sa pinangalanan mo, hindi na Diyos-Diyosan.
Diyos-Diyosan ba yung baka na ginawa ni Aaron at saka yung pinagawa ni Moises na larawan ng ahas? Yes, or no? binasa ko, oo. Yung ahas at saka yung guya, binasa ko kanina yon, binigay ko yung kanina. Diyos-Diyosan yun. Hindi. Diyos-Diyosan yon. Okay. So, Mm. ibig sabihin, kahit wala sa pangalan na binanggit mo, Diyos-Diyosan rin pala. Tama? Mali, dahil binanggit ko yung kanina, yun yung pinakadulo eh, yun yung pinakahuling binanggit ko. Next question po. Bro Rian, next question po. Okay, yun bang rebulto mo, yung bang rebulto na ginawa po ninyo, meron ba yung presensya ng Diyos? Yes, meron. Yes, meron. Yes or no? Yes, meron. Yes. May presensya ang Next Diyos question doon. po. Next Okay. question. Alright. Noon pong hinawakan ni Uza yung kaban ng tipan, namatay si Uza on the spot. Si Uza, hinawakan po niya yung kaban ng tipan dahil hindi po siya pare, namatay siya on the spot dahil banal po, yun pong banal ng tipan. Ngayon, ilan po Mali. namatay dahil Okay, hinawakan mali. po At yung hindi ko rebulto niya tinatanggap. Brother on the spot? Ang pagkakamali ni Uza ay hindi dahil sa paghawak niya sa kaban, kundi dahil sa pagbagsak nito nung siya ay matisod sa bato. Ano? Nabagsak ito at kanyang ginawakan, no? Iyon ay out of reverence kasi. So kailangan ang graven image, iniingatan yan. Gaya niyan. Next question po. Alright. Saan po sa Biblia na ang Panginoong Kristo at mga apostol nag-utos na gagawa ng larawang inanyuan, yuyukuan at paglingkuran? Saan po? Anong talata yon? O nag-utos ha, nag-utos. Okay, madali lamang yung tanong. Hebreo 13:7. Pakibasa, Hebreo 13:7. Oh. Sabi diyan, alalahanin ninyo na nagkaroon ng pagpupuno sa inyo na siyang nagsalita sa inyo, nagsalita ng Diyos. At sa pagdidili-dili ng wakas ng kanilang pamumuhay, ay tularan ang kanilang pananampalataya. Alalahanin, so may picture, may imahe. Alalahanin pala eh. Next question. Next question. Okay. Inaalala mo ba yung mga yumaon na mga pamilya mo, lola, kung mayroong lola? Inaalala Yes. mo ba sila? Yes or no? Yes, inaalala ko sila. May picture nga sila dito sa kwarto ko, isa-isa eh. Lahat nga Okay. eh. Alright. So, ang pag-aalala mo, pinoprosesyon mo ba at sinisindihan yung at niyuyukuan? Yes or no? No, pero pinagtitirik ko ng kandila, yes. Oo. Hindi Wala. ko pinoprosesyon, pero pinagtitirik ko Lane ng 1 is kandila. overtaking. Ha? Hello? Next question po. Next question. Yes. Pag yung pag-alaala mo sa mga yumaon mong pamilya, pinoprosesyon mo ba? Sinisindihan ng insenso at saka niyuyukuan? Yes Hindi or ko no? pinoprosesyon, pero pinagtitirik ko ng kandila, yes. Okay. So, ibig sabihin, pwedeng alaalahanin na hindi yuyukuan at ipoprosesyon. Pwede pala. Tama? Mali. Niyuyukuan ko kasi nananalangin ako eh. Sa harapan nun, pinapanalangin ko na sila nawa ay maalis sa purgatorio. Time stop. Narinig po natin yung pagtatanong ng ating kaibigan na po. At dadako na po tayo sa sunod na parte. So kanina po ay narinig natin si Bro Ray Ann Fuentes po. Sige po, dadako na tayo sa presentation ulit na 10 minutes kay Bro Denmar. Conclusion na, Mr. Moderator. Tapos na nga pala. Sige po, conclusion po. 5 minutes po na conclusion. Mauuna po yung ating second speaker. Conclusion, wala na pong magre-rebat dito. Okay, ako na ba? Okay, thank you so much. Apo. Okay, magandang hapon muli sa inyo lahat mga kapatid. At pinasasalamatan natin unang-una ang ating Panginoong Diyos sa natapos sa debate sapagkat nagkaroon tayo ng pagkakataon na linawin ang stand ng ating simbahan na tayo kailanman hindi sumasamba sa rebulto. Maliwanag ko yan, sinabi ng
ating katisismo, no, na the movement towards the images does not terminate in the image but tends toward the whose image it is. So that is a respectful veneration according sa Catholic Catechism, no. So wala na tayong pagtatalunan dito sapagkat wala naman palang aral ang Katoliko na sumasamba sa rebulto. So ngayon mga kapatid, katulad na lamang ng isang Bible scholar din. Sabi niya dito, no, si Bruce Walke, dito sa kanyang libro na An Old Testament Theology, an Exegetical, Canonical, Thematic Approach, dito po sa pahina 417. Sabi niya dito, no, no prophet ever condemned the Israelites for engaging in artistic pursuits, and other biblical writers made no mention of prescription against forms and images. In practice, the second commandment is not against images. In theory, we would support the making of icons. Many make use of icons in their worship, and it serves as a wonderful expression of faith and art. Akalain ninyo, no, maging pati yung mga protestanteng umaatake sa simbahan, hindi naniniwala na yung mga graven images ay Diyos-Diyosan, no? Sapagkat, no, sabi nga ng ating binasa kanina na si Norman L. Geisler, sabi niya, no, not all images are idols. So ito ay icons, iconography, o tinatawag nating iconoclasm, no? So maliwanag mga kapatid, hindi talaga sila sinasamba. So punta tayo doon sa konteksto ng Exodo 20:4. Ano ang sabi ni Breviary Childs sa The Book of Exodus, a critical theological commentary sa page 403. Sabi diyan, however, in the first commandment, the prohibition described as relation to Yahweh in Israel by categorically eliminating other gods as far as Israel is concerned. Okay? So, yun naman pala ay other gods. Diyos-Diyosan. Yung mga santo namin, mga banal, hindi Diyos-Diyosan yon, no? Sila, pinananahan sila ng Diyos dahil sila'y mga banal at sila'y malapit sa mga sa Diyos, kaya sila pwedeng tawagan ng tulong. Ano sabi sa Santiago 5:16? No, ang sabi, no, ay malaki ang magagawa ng panalangin ng taong matuwid. Ang maliwanag mga kapatid, ano, no, na pwede tayo tumawag sa ating mga banal para tayo ay ilapit sa Diyos, no? So maliwanag mga kapatid na wala talagang pagsamba ang Katoliko sa rebulto, sa Diyos. Wala tayong ibang Diyos. Alam niyo ba kung sino ang ating Diyos? Ang ating Diyos, mga kapatid, ay ang Santissima Trinidad. No? Yung Santissima Trinidad, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Mababasa po natin yan sa ating katisismo. No? Yan lamang yung ating Diyos. Wala nang iba, mga kapatid. Ano? Yan lamang yung ating dapat paniwalaan. Hindi yung sinasabi ng mga protestante na tayo daw sumasamba sa rebulto. Okay? So, ulitin ko mga kapatid, wala pong napatunayan si Pastor Rayan sa hapong ito at tayo, no, na tumututol, nakatindig ang buong katotohanan na ang Katoliko kailanman hindi itinuring na Diyos-Diyosan ang mga rebulto, kundi mga representative lamang ng mga taong kanilang ginagampanan. No? So maraming salamat at katotohanan lamang ang inyong masumpungan sa debating ito. Magpalain kayo ng ating Panginoon, ang Ama, Anak at Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Natin si Bro Denmark ng Roman Catholic Church at winave niya ba po yung fine. Tingin ko bumaba muna si Bro Rayan Fuentes. Wala siya sa ating voice call.
no? Sige po, babati muna tayo muli sa ating mga tagapakinig dito sa live broadcast po natin sa ating voice call natin. Kasama natin si John, si Bro Jeff, si Bro Clyde, Sis Mary Jane, si Bro Christ, Bro Ernie, Bro Ruel, Bro Kors, Bro Moshib, Bro JC, Bro Jesus, o Yesu, po, at Bro Nihil. Sila po yung kasama natin live dito sa ating voice call. At wala po, andito na po si Bro Rayan. Po, Bro Rayan, 5 minutes po na conclusion. Nakahanda na po. Mga 1 Bro minute Rayan, lang po. nakakita kayo. Yang 5 minutes po, Bro Rayan. excuse lang muna 1 minute, no, para ano lang ako muna, park lang siguro ito, or malapit na kami sa ano eh. 1 minute lang po. Okay po. Habang naghihintay po tayo kay Bro Rayan, Miss Debco, nandiyan po kayo? Yes, andito po. Baka po mayroong mga comments po tayo dyan sa ating live sa Yan, Facebook. marami po tayong comments at ang viewers po natin ay 22 person. So, madami yung ating mga viewers. Shout out na lang natin muna siguro yung ating mga commentors. Si Grace Kim, sabi niya, mga member dito, ay nawala. Nawala. Si Ato Kini, haha, dumisinyo pa ang mga Catholics. Maliwanag na niluluhuran nila ang rebulto nila. Sabi yun ni Grace Kim. Si Grace Kim ulit. Tapos, si Leon Angulo Mangidlaod. Brother Denmar, mabuhay ka at congrats, panalo ka, di ka matutumba ni Pastor. Tapos, si Mary J. Tumang, congrats Brother Denmar, ang galing mo. Maraming fans club si Brother Denmar dito Si Harold J. Canyarejo, walang lusot si Rayan, hahanap pa kasi ng butas. So parang kay Brother Denmar lahat nandito Shout out kay Tembal Oni Bahian. Itong mga sulpot makakita lang ng revolto, Diyos-Diyosa na. Yan. Marby DV Mangalan, Oxford University Dictionary, Icon, Jesus Christ Image, Holy Figure. Tapos sabi ni R.R. Infante, Nica Vera, kung mababasa ko, bawal gumawa ng hugis tao. Yun po. Shoutout po sa lahat ng mga viewers natin. Yun lang po ang aking babasahin ngayon. Sige po, narinig po natin ating Miss Debcon, ang ating moderator po sa ating Debaters Convention. Muli po, mini-invite po namin kayo na makinig sa ating live broadcast natin or podcast tuwing 3 p.m. to 3:30, 6 p.m. to 6:30, and 9 p.m. to 9:30. At in the midst of that, meron po tayong mga debates. Kaya mamaya po meron po tayong topic ulit. Yes, Bumalik na po muli si Bro Rayan. Bro Rayan, pwede na po. Bro Rayan, okay na po kayo? Sa bro, wala pa. Wala pa. Saka po pala kung may mga idea Ganun din po, no? Meron din po tayong Debaters Convention na IG account po. Nandun po yung mga ibang song, mga contestant natin na upload po doon. Yan. Abangan po natin yung ating DevCon Gatana. Miss Debcon, kasama ka ba sa nagpasa sa ating singing contest? Hindi po, pero may pamangkin po ako doon. May pamangkin, oo. Ilan po yung ating naging nagpasa sa atin na mga videos sa ating contest? 11 contestant po sila. Miss Debcon. Yes Miss po. Debcon. Nagawa niyo na po ba kami ng poster ni Pastor Lincoln para po sa 15 and 16. Everyday po akong gumagawa ng poster. Halimbawa po ngayon, February
12, tama ba? So, ang ginawa ko pong poster ngayon ay for February 13. So, wait lang po natin yung ibang ano. Okay po. Bro Rayan, bumalik na po si Bro Rayan. Bro Rayan, nandiyan po kayo? Bro Rayan? Opo, dinig na ba? Yes po, rinig. Apo, dinig po kayo. 5 minutes po, conclusion, Bro Rayan. Okay ha, teka muna ha, ano ko muna. Waiting na mapunek sa ano pa. Teka. Ang segundo na lang po. Okay. Thank you. Ayun, medyo nagkaroon lang Connected. po Okay, ng connected na yata. Sige. Kasi sayang eh. Sige po. Nagchachapi 5 ako minutes po, kanina. conclusion, Bro Rayan Fuentes. First speaker po natin. Ano yun? 5 minutes, no? Hello? Hello po. Naririnig Minutes ko po, start na po. brother. 5 minutes po, conclusion. Oh. Alright. Sige po. Start. Okay, start. 5 minutes. Okay, salamat po at malinaw po mga kapatid po dito sa katotohanan na naihayag po natin. Ang dami lang po talaga matitigas ang ulo, pero sila na po bahala kasi isa-isa po naman tayo na isa po tayo, every one of us will stand before God. So ngayon ay malinaw po na sasabihin na kung aral, no, ang aral po ang Katoliko malinaw na may mga images sila na binabawal sa Biblia. Pero yung mga sinasabi niya kanina na pagsamba mga kapatid ay talagang hindi naman yan isusulat sa aral kasi wala namang kriminal na aamin, Rodenmar. Pambihira. Walang kriminal na aamin kaya hindi isusulat doon, hindi aaminin. Pero kaya ang ating tema, practices. Sa practices, inamin mo eh. Umamin ka, gumagawa kayo, lumuluhod kahit yumuyuko. Yan po ay malinaw na inamin mo word for word. Kaya wala na pong ano dyan mga kapatid. Ang sa atin lang po ngayon, katotohanan. Ang katotohanan po, malinaw po na dilalabag po nila, gumagawa sila ng larawang inanyuan, yumuyuko at luglilingkod. Hindi po sinabi doon na aral kung ano mang yung sinabi ni Bro Denmar, ano mang sinabi ng kanilang tagtuturo, diyan, hindi po yun issue yung sinabi. Kundi yung ginawa. Bro Denmar, ginawa. Gumawa kayo, yumuyuko at naglilingkod. Gawa po yan. Kaya wala pong silbi yung mga sinasabi mo dahil nakikita po yan ang ginagawa. Kaya word for word na inamin mo, nilabag po ninyo ang kautusan ng Diyos na nandiyan. Kaya repent and believe the gospel para hindi kayo mapahamak. Malinaw po na iwan nyo po yan ng wala kang maanong sa talata 13 Hebrews ng 13:7 alalahanin. Walang sinabi doon, gumawa ka, huwag kayong magsisinungaling mga sisi. Walang sinabi doon, gagawa ka. Ang sabi ko, saan ang utos na pagagawa ka ng larawan at kaya paglingkuran at yuyukuran nyo yung larawan. Ng Panginoon Jesucristo mga apostol, walang utos doon. Bibigyan mo ako ng Hebrews 13:7. Basahin po ninyo kung may utos dyan. Wala. Basta lang may mabigay. Pero wala po. Never. Kasi kumakapit sila sa Old Testament pero wala namang presensya ng Diyos yung mga ribunto. Wala nang namatay dyan eh. Bakit namatay si Usa? Kasi napakabanal. Pero yung presensya ng Diyos na nasa gitna. Hindi po yung kerubim. Nako, pambihira. Mga kapatid, ako po'y nananawagan na paniwalaan po ninyo yung Biblia. Hindi po yung aral na inaaral sa inyo kasi pwede tayong maloko dyan. Ang Biblia malinaw, gumagawa kayo, yumuyuko at naglingkod kayo sa larawang inanyuan, word for word, letra for letra,
nilalabag po ninyo ang salita ng Diyos. Therefore, one day, pupunta kayo sa dagat-dagatang apoy. Kung hindi po ninyo yan, iiwan. Revelations 21, verse number 8. Maraming salamat po at naway kayo'y maligtas at iiwan niyo po yung idolatry na ginagawa po ninyo. Bawal po sa Diyos yan. Salamat. Dinig po natin ating kapatid na si Bro Rayan sa kanyang final conclusion. So, dadako po tayo sa ating pasalamat na tag 1 minute po. Bro Rayan, mauna na po kayo. Okay, maraming salamat po unang-una sa DevCon Recorder saka recorder dyan at moderator. Salamat po sa at pantay na pagmo-moderate. Maraming salamat din po kaibigan ko na si Denmar. Aral lang po, walang personalan. Kaibigan ko yan. Hindi naman ako na may personal pero gusto ko talagang makita yung katotohanan. Kahit masakit pero since kaibigan ko yan, salamat sa pagkakataon. Mga nandito, Cyrus pala, moderator, no? JC, Yesu, Clyde, Mary Jane, Brother Ernie, Nihil, Moshib, Course, sila John, si Christ, tapos sino pa, Rowell, at saka yung nanonood dyan live na mga Katoliko. Mahal po namin kayo. Kung kayo po'y nasaktan, pasensya na po. Salita ng Diyos yan at hindi ko po yan babawiin. Maraming salamat po sa inyong lahat. Please follow din po our Eventus Apologetics page at saka YouTube channel. Salamat din po. Okay, yun po. Search nyo lang po yung kanyang YouTube channel. Makikita nyo na po yung RA Fuentes po. Okay po. Bro Denmar, 1 minute po. Pasalamat. Okay, maraming salamat una sa ating Panginoong Diyos na nagbigay sa atin ng pagkakataong ito para tayo ay magkaroon ng ganitong diskusyon at paglilinaw sa doktrinang Katoliko patungkol sa veneration of the saints at sacred images, no? So pinasusalamatan natin ang buong pamunuan ng DevCon at lahat ng kawani nito mula pa kaninang umaga, no? Maraming salamat kay Miss DevCon, no? At sa lahat ng aking co-admins dito sa Debaters Convention at maraming salamat, no? Sa lahat ng nanood at manonood pa nito na debating ito. Lalo din sa mga nag-comment, no, napakasarap basahin, pero ang Panginoon ang ating purihin, ang ating bigyan ng luwalhati at parangalan, no? At huling-huli sa lahat mga kapatid, pinasasalamatan ko ang Catholic Faith Day Apostolic Movement of the Philippines sa pangunguna ng aking founder, Brother Fernan B. Presilas Jr., sa aming National Spiritual Director, no? And ayun po, no, inyo pong i-subscribe yung aking YouTube channel. Type niyo lamang po Brother Denmar Santiago sa YouTube at pakipindot na rin po yung yung bell diyan sa ating YouTube kasi once na umabot tayo ng 1K at ma-monetize ang ating YouTube ay tayo ay magbabahagi ng biyaya ng Panginoon sa tulad ng Kabataan Incorporation or institution ng Catholic institution para po sa mga kabataan at mga bata na walang magulang, no, pinag-aaral nila doon at binibigyan ng tahanan, no? At lastly, no, yung aking programa sa Catholic Faith Defense Philippines, tuwing linggo po yan, 9:30, nakasama natin si Brother Hamsky Reyes, si Brother Jesrian sa Apollo Session, Apologetic Sessions, and sa ating Faith and Spirituality na charismatic program natin. Maraming salamat at pagpalain kayo ng ating Panginoon na Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Yan, narinig po natin si Bro Denmar ng Roman Catholic Church. Okay po, salamat po muli sa ating mga nasa GC natin na matyagang nakinig sa atin mula kanina hanggang ngayon po. Sa ating mga admins po, no, nandiyan po ating mga kasama sila at lalo na po kay Miss Devco, nandito rin natin.
Gayun din po, no? Pa-like din lang din po, shares na lang din po ng ating YouTube channel, Debaters Convention po, official. Once again, ito po si Cyrus po, ang inyong naging moderator. Salamat sa inyong panonood at ng ating pambansang debating platform ng Pilipinas, Debaters Convention. You have a great day. God bless you all. Ms. Debcon? Yes, yun po. Doon po nagtatapos ang ating debate ngayong araw. Maraming salamat po. Salamat po sa inyo, no? Baka pwede po tayong magtanong ulit. O open topic po tayo bago mag-podcast. Siya nga pala, baka meron pong gusto magsalita sa ating podcast mamaya 6 p.m. Mr. Yon, hindi pa pa yung ating live. Hindi pa patay, no? Sige na. Na-delete tayo, delete. Sa katotohanan ng manatiling ka na may piling sa mata. Hipili mo ba na ikaw ay nakangiti sa pagsasa na ayaw mo nang magwakas? Handa ka na bang yakapin ng buong katotohanan at sumama sa paulit-ulit na kamalian? Huwag katunayan ay nasa iyong harapan. Itatagin mo ba ang realita? Pumasok sa makikita kung sa laman ay kakasya. Bakit ikaw ay sumama sa karamihan? Tiyak ikaw ay mali. Manliligang din naman sa karamihan. Ikaw ay manliligaw. Hey,